Kahit anong tulong o pasalagay man ay aming binibigay. Tumakas ka na, siguraduhin mo hindi ka nila maabutan. Ngunit paano ka? Paano kung maabutan ka nila? Kaya ko ang sarili, Maria. Mas mahalaga yung kaligtasan. Crisostomo! Clarita, ikaw'y bumangon na rin at pag-andiwas ng iyong sarili. Tia. Oh, Iha, may problema ba? Nakita na naman ba ang lalaki sa iyong panaginip? Oo. Ngunit sa kanyang pagdalaw ngayon sa aking panaginip ay unting-unti lumilinaw ang kanyang wangis. Ay naku, Clarita, walang patutunguhan ng panaginip na yan. Ilusyon mo lamang iyan. Ngunit, Tia, hindi natin batid. Sus Mariose, Clarita, kung ano na lamang ang iyong sinasabi. Oh, siya, mauuna na ako. At marami pa ang gagawin para sa sari-sari ng work. At Clarita, huwag mong kalilimutang maghanda at magayos para mamaya. Marami ang maparirito mamaya, kabilang na rito ang mga gustrado sa San Diego. Narinig niyo na ba? Ang pagsasalo-salo na magaganap mamaya sa bahay ng Kapitan Tiago. Kalat na ito sa ilang distrito ng Maynila, maging sa loob ng Intramuros. Paniguradong maraming ilustrado ang tutuloy sa salo-salong iyon. Abay, sigurado. Sapagkat ang pagsasalong iyon ay para sa binapang na galing sa Europa. Tia, nagtataka lamang ako. Bakit tila kay dami ng kaibigan ng Papa? Hindi lingid sa iyong kalaman, Maria. Ngunit dating alkalde ang iyong Papa. At saka, napakahilig niyang tumulong, lalo na sa mga mahihirap. Sa gayon, tunay ngang napakabalad ko na akong pinili ng Diyos na ibigay sa Papa bilang kanyang anak. Naku, pamangkin, mas mapalad ang iyong papa. Meron siyang anak na tulad mo. Crisostomo Ingo, handa ka na ba? Tiyo, nagay na po pala kayo. Nakahanda na po ako para sa ating salo-salo. Mauna na ako, Donya. Aking susunduin pa ang aking mahal na pamangkin, si Maria Clara. O sige, ang madali ka upang aming makita na ang isa-isang anak ni Kapitan Tiago si Maria Clara. Adios. Buenas noches. ¡Shalos, estúpido! ¡Tonta! Hindi na nakakapagtaka kung bakit patuloy na bumabagsak ang Las Filipinas. Dahil ito sa tuluyang pagsuporta ng gobyerno sa mga Erehe at Filibustero, ni hindi nila alam na sila ang kumakalaban sa amin. Tila nakakainsulto naman ang iyong pananalita, Padre Damaso. Baka nakakalimutan mo, soy parte de las profesiones que tú desprecias. Ano naman ngayon? Hindi na iyon importante. Basta't masabi ko ang nais ko. Ito ang tandaan mo. Kapag nakapag-desisyon na ang mga private, ay wala nang magagawa. Kahit na sino pa. Kahit na ang gobernador general. Mga senyor, pamanhin. Ngunit baka ito pa ang maging dahilan upang mabuo ang bagong sigulot sa bayang ito. Mga kaibigan, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking dating kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Siya nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala kitang makita muli, Ginoong Ibarra. Ako rin, senyor at senyora. Aba, Padre Damaso, dating kuro ng San Diego. Kinagagala kitang makita. Ikaw pala ang anak ng nasirang Don Rafael. Naway mapasayo kasi yan at pinagkait sa inyo ng iyong ma. Muchas gracias, senyor. Aking mga mahal na panauhin, tayo'y magtipon na sa hapag upang kumain ng mapuno.
Ilang taon mong nilisan ang ating bansa? Halos isang taon na kung walang nagsagap ng balita dito sa San Diego, pag-isa sa aking ama. Nasaan nga pala siya? Hindi na ang iba. Saan lugar ka ba sa Europa? Hindi ba kayo nakatatanggap ng telegrama doon? Siguro ngay wala. Dahil hindi mo man lang nalaman ang sinapit ng iyong nasirang ama. Ano ang ibig sabihin, senyora? Bueno, mukhang may hindi tayo pagkakaintindihan. Ito na lamang yung saguting tanong, senyor. Sa mga napunta mong lugar, ano yung nakita mong katangi-tangi? Ganyan ba talaga ang epekto ng edukasyon sa Europa? Nauumid ang dila ng isang tao na para bang isang mudo. Napansin ko lamang na ang punlaran o kahirapan ng mamayan sa ating bayan ay katimbang lamang na kalagayan o di kaya ang kawalan nito. Sa tagal ng panahon mong ginugod sa Europa, yan lamang ba ang natutunan mo? Huwag po sana kayo magtataka kung ganyan ang pagtrato sa akin ay ginagalang nating kura. Noon pa man, ay ganyan na siya maglambing. Noon pa man ho, Padre, malimbit ninyong bisitahin ng aking ama upang pumunta sa tanghalian, hindi kayo hapunan. Desvergonsado! Sinasabi mo bang ako'y masiba sa pagkain? Pamanhid, ngunit mauna na ho ako. Uminom na lamang tayo, alang-alang sa Las Pilipinas. Salud! Salud. Iyo, hindi mo na ba yung si Maria Clara? Hindi na ho, Iyo. Mabalik na lamang ako bukas. Buenas noches, señor. Buenas noches, teniente. Papa! Buenas noches, Lina. Hindi ka nagagala kitang makita, Maria Clara. Buenas noches, Nino. Buenas noches, Padre Salvi. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Magandang gabi, Maria Clara. May ganda mo, dalagang-dalaga na. Papa, nasan mo si Crisostom? Hindi niya ba ako binundan? Huwag kayong malungkot, Iba. Nung hindi sila pagkakaintindihan ng mga kung sinabi niya sa akin na mabalik na lamang siya ng Ano ang sadya niyo? Wari ko ang gaya nagtataka kapag sa usapan kanina sa loob. Totoo iyan, tinitin. Kaya, bisitahin ko na sana siya abang kumustahin. Ako'y nagtataka sa kanilang mga sinasabi tungkol sa akin. At sinang ama? Ay ho ba yung manilalaman? Na mabibigla. Ngunit, pinalulungkot ko sa iyo sa pilis na natay na ang iyong ama. Alam ko ang masakit sa iyo, hindi nakarating ang balitang ito sa iyo sa Europa. Teniente, ano yung sinasabi? Dito makitang panahon upang tayo magbiro. Respondeme que estás diciendo? Paano? Nagkaroon ng matinding alitan ang iyong ama, ang isang makapangyarihang tao. Pinakulong ito ang iyong ama dahil siya'y pinagkita ang isang ere at pinagkistero. Crisostomo! Crisostomo! Hirap sa kulungan ng iyong ama. Ngulila siya sa iyo. Walang awa ang halitan ng iyong ama. Kaya't gusto niyang tapusin na ang kanyang buhay sa kulungan. Sino? Sino ulang yung gumawa niya sa kanya? Niente hable! Kura ng San Diego, Padre Dama. Akala ko ay si Crisostom. Sino ba ngayong hinihintay, Maria? Sa malamang ay kanyang hinihintay ang kanyang nobyong si Crisostom. Tia! Wala, Papa. Nais ko lamang tignan ang kagandahan ng ating bayan. Hay nako, Ira. Huwag mo naigit pa sa akin. Ngunit, naisip akong magbakasyon muna.
Pagtungo muna kayo sa San Diego o kaya sa Manila. Ngunit, hindi na kurang yung tiyo ron. Kaya, mas mabuti kung sa Malabon kayo magtungo. Mas marahil ay sa San Diego na lamang kami magtungo, Prima. Malapit na ang kapistahan at undas doon. Tiyak, matutuwa kami ni Maria sa pagdalaw namin doon. Oo, siya. Kayo ang bahala kung saan yung nanaisip. Mga babae nga naman, sa una ay aayaw-ayaw. Ngunit kalaunan ay kanila lamang nanaisin. Buenos noches, iyo. Magandang umaga rin. Nabatid ko na ho kung anong tunay na nangyari sa aking ama. Iyo, halika't sabihin mo sa akin, kanino naman ito nalaman? Hindi na ho yun mahalaga. Ang mahalaga ay alam ko na ang nangyayari sa aking ama. Kaya rin pala gawin pakikita mo sa akin ni Padre Damaso. Dahil siya ang dahilan kung bakit yung nangyari sa aking ama. Hinay-hinay lamang iyo. At baka may makarinig sa'yo. At makarating pa ito sa Friday. At nagmamakaawa ko. Na sana ay hindi ito mabatid na Maria. Dahil kung gayon, baka mag-iba ang kanyang trato sa kanyang ninong. At ayaw ko siyang madamay sa gulong ito. Nais ko na lamang ho malaman saan nakalibing ang aking ama. Mas mabuti pang magtungo ka sa San Diego. At doon itanong mo sa matandang Indio. Dahil mas marami siyang nalalaman. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, Crisostomo. Narito na pala ang iyong hinihintay. Ibarra, Bakit kaya napaka-timing mo, Maria? Hindi mo nang ba ako tatanungin kung ano aking nagbuhay sa 7 taon kong pagkawala? Batid kung napakarami mong napuntahang bansa, marami ka rin nakasabi mo matao. Sa bandami ay halos kung ito lang kung itatandaan ko ka ako. Maraming malikit na lugar sa Europa. Marami. Oo. Ngunit wala kang katulad, Maria. Saka sa mga dahilan kung bakit ako nagpatulog. Araw-araw ang tumitingin sa mga ulap na tila ang iyong wangis sa aming pinagmamasal. Marahil ay ito ang itong nakatulog. Oo, pabigat ang pakikitong sa akin ng brand. Pabayaan mo na, alam mo naman na maganda na kasi, kaya pwede ko. Paumanhin sa inyong dalawa. Ngunit, Ibarra, hindi na rawang yung sundo galing Fonda de Lala. Madali kong tulungan upang matapos mo agad ang mga kapag. Bilis ng panahon. Nakakaawa ang bayang ito. Walang pinagbago. Simula nang ako ay umalis. Baku-bako pa rin ang daan. At kapag umuulan ay puno ng putik ang tumatalsik sa mga mamamayan. Iha, bakit ka tumatangis? Nagpaalam na ho kasi sa akin si Crisostomo. Siya ay umuwi na po sa San Diego. Hindi ba't magkikita kayong mali? Kunin ninyo ng iyong tiya ang iyong gamit sa Beaterio upang makapaglakbay na kayo garan roon. Talaga, Papa? Sige po ay sabihin ko kay Tia Isabel. Maria, nariyan ang... Maria, bakit mo sinisindihan yan? Ito ho ay pinagutos ng Papa. Sabi niya ay magsindi raw ho ako ng mga kandila para sa mahal na poong San Roque at mga patron na manlalakbay. Pati na rin kay San Rafael para kay Crisostomo. Tama iyon, Iha. Tiyak ko kung pangangalagaan ng mga santa si Crisostomo pastungong San Diego. Ngunit, tayo natatkunin na natin ang ating kagamitan sa Beaterio para makapunta tayo sa San Diego kinabukasan. Buenas noches, Iha. Saan kayo patutungo? Buenas noches, Padre Damaso. Buenas noches, Ninong. Kami po ay tutungo sa Beaterio ng Dilla upang kumuha ng aming kagamitan. Beaterio? Bakit, Iha? Piniyagan niyo kasi ni Tiago, si Maria Clara, na makapagbakasyon kami dito sa San Diego. San Diego? Nang hindi nagsasangguni sa akin. Tignan na lamang natin kung sino mas makapangyarihan. Santiago? Buenos noches, Padre. May pag-uusapan tayong mahalaga. Tungkol ito kay Maria Clara at sa anak ng ere at pilubusterong si Crisostomo. Diyos ko, ito na yata ang pinangangambahan ko. Santiago,
Sino ka sa tingin mo para magdesisyon sa buhay ni Maria Clara nang hindi nagsasangguni sa akin? Pauman mo, Padre. Iniisip ko rin po kasi ang kalusugan ng aking anak. Kaya pinagbakasyon ko muna siya sa San Diego. San Diego? Nakaroon ba ang lalaking iyon? Padre, may sinabi sa akin si Crisostomo na may aasikasuhin siya dito sa Maynila. Kaya lakas loob ko siya pinapunta sa San Diego. Muy bien, Santiago. Nag-iisip ka rin. Ngunit, Padre, nasubaybayan ko po ang pagyak ni Crisostomo. At huwag niyo po siyang itulad sa kanyang ama. Dahil ibang-iba po siya rito. At ayoko rin pong masaktan ang damdaman ni Maria Clara. Dahil mahal na mahal niya ito. Mas masasaktan lamang lalo si Maria kung sila'y magkakatuluyan. Umanin mo, Padre. Hindi ka tonto, Santiago. Tandaan mo ito pag nasaktan si Maria Clara. Mangyayari sa'yo ang nangyari sa ama ni Ibarra. Alam ko rin namang ayaw mo nangyari ang sa'yo. Ngayon, may sapat ka ng bangal. Huwag ka nang gagawa pa ng ibang kahalangan, Santiago. Nasaan ho, Mangando? Nasaan ang bangkay ng aking ama? Nandito lang ho iyon, senyor. May malaking krus pa nga po yun sa tabi niya. Tanda-tanda ko pa po iyon. Kung gayon, nasaan nga? Hindi ko alam, senyor. Ayun! Ayun po ang sepulturero. Mawalang galang na Ginoo. Ngunit, alam mo ba kung nasaan ang bangkay ng aking ama? May malaking krus iyon. Wala na ho ang krus at ang bakay ng iyong ama riyan, Ginoo. Kung gayon, nasaan nga? Si Indesper Gonzalo nag-utos na ipahukay ang bangkay ng aking ama. Huwag ho kayong magalit sa akin, Ginoo. Ito ho ang utos ng kura. Sinong kura? Huwag mo sabihin na si Padre Damaso. Sagutin mo ako, Ginoo. Ang bagong kura ho ng San Diego ang nag-utos. Yung kura na mahilig manakit. Si Padre Salvi po, senyor. Ang bagong kura ng San Diego. Padre Salvi? Por qué hizo esto? Anong dahilan nagtulak sa kanya para tanggalan ang dinedad ng aking ama? Saan niyo dinala ang labi ng Don Rafael? Iniutos ho sa akin ni Padre Salvi na hukayin ng bakay ng iyong ama at dalhin sa libingan ng mga inche. Insulto sa kanya iyon. Bakit niyo siya nilibing sa libingan ng mga dibanyaga? Pero hindi naman ho natuloy iyon. Kung ganoon, saan siya nakalibing? Itinapon ko po ito sa ilog dahil sa aking akala ay mas makakabuti po iyon kaysa ilibing siya kasama ng mga incheck. Kaya itinapon ko po ito sa ilog para anurin. Tunay nga mapaglaro ang tadhana at tayong dalawa ay pinagtagpo. Estás hablando conmigo? Ikaw nga, Fraile. Mayroon lamang ako lang mga katanungan. Ngunit, hayaan mo muna ako magpakilala. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra, anak ng isang erehe at filibuster. Pumanin ho, ngunit hindi man sumagot sa ang aking ama. Binabatid mo ba ang kasinungalingan ang mga nagawa niya? Que las personas que se quejaron con él eran mentirosas. Nawala ako rito kaya hindi ko batid kung sino ang mga tinutukoy ko. Kaya hindi ko mawari ko na ba talaga ang pagkakasal ang nagawa ng aking ama. Upang maging kanyang bangkay at libingan ay yung tinanggalan ng paggalang at ibinaboy pa. Natulitin ko ang katanungan, Padre. Anong kasalanan ang nagawa ng aking ama? Upang maging kanya ang karapatan na magkaroon ng maayos na libing ay yung pinagkait pa sa kanya. Wala akong ginawa. Wala. Anong wala? Ginawa wala ang bangkay ng aking ama at sinasabing ipinaanod pa sa ilog. Hindi ko maisip. Hindi ako ang nagsabi. Kung gayon, sino? Si Padre Damaso. Siya ang may gustong lapastanganin ang bangkay ng iyong ama. Hanggang sa kamatayan ay gusto niyang parusahan ang mga erehe. Kaya iyon ang tanggalin ng iyong kamay sa aking balikat. Ito mo? Ka na makialam dyan, Clarita. Maria! Kayo ay magkakilala? Noong dalawa, nagkasintahan, nakapakta ng ikasal. Hindi akalain na ang binibini ay may nobela. Pangamat hindi rin nakakagulat. Dahil kahit sinong binata ang magnanais na mapangasawa ang babaeng gaya mo. Salamat po, Padre, sa inyong mabubuting mga salita.
Bagamat nakahihiya ko na ako'y pinupuri ng ganito. At Ginoong Crisostomo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin sa iyo, Binibini. Hindi ko inakala na riyan ka na pala. At hindi ko rin inakala na ang una persona violento ang magiging kabiyak ng isang matimtimang dalagang kagaya ni Maria Clara. Una persona violento? Diyos niyo, bakit mo, Padre? Ano ang ginawa, Crisostomo? Wala. Ako'y sinaktan ng isang anak ng erehe. Pamanhin, Padre, ngunit hindi kita sinaktan. Akin lamang pinatong aking kamay sa iyong balikan. Ngunit pinigilan ko pa rin aking sarili kahit nakarumal-dumal ang nangyari sa aking ama. Sinasabi mo bang ako'y sinungaling? Piensas de mi? Mentiroso? Magpasalamat ka, Ginoong Ibarra, at narito si Maria Clara. At hindi ako maghahain ng asunto. Bagamat sa susunod na kayo kung hawakan o saktan, hindi ako magdadalawang isip. Hindi magandang saktan ng kura. Pamanhin, Tia, ngunit hindi ko sinaktan ng parayle. Pamanhin sa aking ama, ngunit hindi ko sinaktan ng parayle. Siya ay nagsisinungaling. Pamanhin, patawarin niyo ako sa aking mga sinabi. Crisostomo, hintay! Magandang araw po. Ikaw ba, Stas? Mayroon na akong hinala sa nais ang pag-usapan. Di kay aking pagbibigyan. Ano sa mga masamang ginawa sa akin ng iyong notebook ang nais mong pag-usapan? At bakit nawa ako'y iyong pinagbibintangan? Pagkat wala naman akong ginawang masama sa kalooban. Kano sasawin niya po at taka? Yung mga Islamo, yun na kayang bayaran? Sinasabi nilang ito na ninakaw sa simbahan. Mayag ka na, para hindi ko sila magulo at ako'y makaulo. Ako, crispy. Dalawang multa ng inabot ko sa kusal ba yun? At sinasabi nila ginakaw na. Dalawang kung saan ang ginto. Ano ba't dalawang revision? Hindi nila patang sa kalpo sa iniming nila. Ako yung natatakot na. Ang kura at ang saris ng mayon ay napakasinungaling. Ubi ka na lang ngayon ka, sabihin mo si Inang na ayaw natin masaks na mayon at ako'y masakit kaya hindi mo na makakauwi. Mga magsalita ng ito. Mga pasaway na bata, kahit kailan talaga'y wala na kayong nagawang tama. Ikaw, Basilio, ikaw ay nagmumulta ng 2 riles dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka uwi ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit, huli na po ng Guardia Civil. Sa tingin mo ba ako'y may pakialam at sumasagot ka pa? Kaka! Ikaw naman, Crispin. Hindi ka uwi hanggat hindi mo binabalik ang 2 punsang gintong ninakaw mo. Mga walang modo, kahit simbahan iyong pinagnanakawan. Wala akong ginawa kahit ano, wala po. Wala akong pakialam! Tama na po! Halika na, Crispin! Halika na! Taka! Huwag mong iwan namin! Mga hira! Naku! Siguradong gutom na ang mga anak ko galing simbahan. Siguradong ikatutuwa ng mga anak ko mga iyakin sa sarap na ulam. Paborito pa naman ni Crispin ang tuyong tawilis habang pinipigaan ng kamatis. Sobrang pasasalamat ko kay Pinupuntasyo at binigyan niya ako ng mga pagkain. Paniguradong manalo rin ko si Basilio. Tomorrow, Santa! Aba, sarap na hilahin mo ah. Kapit lang niya. Sakto! Ang sarap ng mga iniyain mo. Gutom na gutom ako, Sisa. Pero Pedro, inig para sa... Alsa! Pedro! Ano nang sweldo ng anak mo si Basilio? Hindi mo man lang ba sila hintayin? Ganun ba? Huwag ka mo na serious. Mamauna ako sa tagal ng binaryo. Inang! Sus Maria, si Basilio! Anong nangyari sa'yo? Inang, upo ko na lang ninyo. Inang, si Crispin!
Hindi ang pulis sa kumbento. Bakit? Bakit na nangyari? Bakit ko iwan? Ha? Paano ko nangyari kung hindi mo sasabihin sa akin? Basilio, doon ka ba yan? Tumakas po ako sa kumbento. Kaya ngayon na po, pinakaman sa kristal na yun. Baon na po maglakad na alas 9. Kaya nung siniguan po ako na hindi ng mga buhay sa bit. Tumakbo na po ako. Pinagtuhan po ako nila isang pulo. Mamasahin ako. Walang yung guarda si Bill. Walang puso at awa. Halika anak, at gumutin natin ang sugat mo. Ano nangyari sa'yo? Nak, pasensya na. Tirang ko yung kawilis na lamang ang nangyari sa inyo. Ang mga inagdamo ko na hinain na ng inyong anak. Pasensyahin niyo na lamang po siya. Nay, hindi ka po ba niya sinasaktan? Hindi bali na. Hindi naman ako ginawa ng masama. Nak, bakit na pala makakauwi si Christine? Nakaurap po siya ng dalawang usa ng dito. Kaya hindi raw siya, kaya pinarasahan siya sa kristal na yun. Hindi naman siya gumawa nun eh. Hindi raw siya ipapauwi hanggat niya tayo binabalik. Ako ba yung Panginoon? Ako naman ang aking punsong anak. Hindi naman dalawang tao ang anak ko. Hayaan mo anak, at bukas pupuntahan ko ang kura. Dadalan ko siya ng gulay at hihingi niya ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulugan na at huwag mo ng alalahan. Tayo na. Walang yakang bata ka! Magnanakaw! Huwag kang magtago yan! Hampas lupa! Yan ang harapan sa'yo. Kasalanan mo yan! Lapastangan! Ibalik mo na ang mga ninakaw mo! Ibalik mo na! Hindi mo naglaro! Ang sakit sa mayroon na tigil! Huwag kang mangbibintang! Napakasama mo talagang bata ka! Napakasama ninyong magkapatid! Inay! Tama! Tulungan niyo ako! Ah! Walang yakang bata ka! Crispin! 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 Basilio, ano nangyari sa'yo? Tinay ka, pinangawa. Nay, hindi na po ako gawin sa kristal. Hindi na po si Crispin. Hindi ko rin nakakaling sahod. Parang nyo lang po si Crispin kahit plus potasyo. Paglaki ko, sasaka na lang ako pag-aararo. Di ba mayroon yan, inang? Kumain na kayo. Hindi na po ako sa kristal. Oo na anak, tumahan ka na. Bukas pupuntahan ko na ang iyong kapatid. Tao po. Tao po. Magandang araw po. Ako si Sisa, ang ina ni sa Krista na si Crispin. May dalawa akong mga gulay dito para sa kura. Ilagay mo na lang. Salamat. Saan po? Diyan lang. Nasaan ang kura? Maaari po ba siya makausap? Sakit ang kita. Ayan dito makakit. Yung gayon, maaari po bang makausap ko? Kahit hindi na anak ko si Christine. Nag-iisa lamang ko si Basilio sa bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito kaya nais ko siyang makita. Naiwan nga matapos itong magnakaw. Baka nga ngayon hinahanap na siya ng mga gwalis dito. Di ko mawari kung bakit namana ng mga anak mo ang pag-uugali ng kanilang ama. Dito ka sa busakan sa mga gol. Diyan ka na babagay, mga hampas lupang idyo. Oh, Diyos ko. Huwag po ninyo pababayaan ng aking mga anak. Mahabaging Diyos. Ikaw ba si Sisa? Ang ina nila Crispin at Basilio? Ang mga magnanakaw ng mga bata? Ako si Sisa. Ngunit hindi mo ako magnanakaw ang aking mga anak. Ikaw silang pinalaking magnanakaw. Huwag ka nang magbaangmangan pa. Labas mo ngayong mga anak. Katakas ang nakatatandang anak mo. Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam. Kahapon umalis na sila at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Kung gayon, sumama ka sa amin. Hindi ka makakalabas ng kortel hanggat hindi mo tinuturo kung nasaan ang mga anak mo. Huwag mo! Tahimik ka! Yan! Yan!
kasalanan ng Cora. Pakawalan ang bihag at huwag abalain kailanman. Kung gusto makuha ng Cora ang nawalan dito, sabihan mo siya na manalangin kay San Antonio. Pari siya, hindi niya alam ang bagay na yun, ha? Sige, Senyor Andres. Inang! Andiyan ka ba, Ina? Inang, asan ka na, Inang? Hoy! Kayong hinahanap naming bata! Kapag nanakaw, nagkakawa ng masama kung ayaw mo kung nangyari sa yung hindi mo nanaitin. Hoy! Silyo! Crispin! Wala ko! Crispin! Basilio! Basilio! Ibalik ko yung anak ko! Nasaan ang anak ko? Ibalik ko yung anak ko! Basilio! Hinahanap na kayo ng nanay! Nasaan na kayo? Yasmin! Basilio! Hindi kaya ng nanay! Hindi kaya ng nanay! Hindi ko kaya! Lapit na sa nanay! Lapit na sa nanay! Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Ilaban ko yung mga anak ko! Hindi kaya ng nanay! Hindi kaya ng nanay! Ilaban ko yung mga anak ko! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Hindi ko na Naku, narinig mo na ba ang usap-usapan na magtutungo rito si Maria Clara at ang kanyang tia Isabel? Oo nga, at kalat na rin sa buong San Diego ang pagkikita nilang magnobyo. Oh, dapat hinintay mo na lamang kami sa labas. Di na ho, tia. Ayos ko na rin po sana makasap si Maria. Ano ang iyong naisabihin, Crisostomo? Ayos ko sana magkaroon tayo ng picnic sa may tabing nito. Kasama yung mga kaibigan at si tia. Mainam kung ganun. Ngunit may nais sana akong ihiling. Ano yun, mahal? Kung maaari ay wag mo na imbitahan ang kura. Bakit? Ayos ko sana siyang isama. Nung baka sakaling ito maging dahilan upang kami magkain. Hindi maayos ang aking pakiramdam tuwing siya ay nariyan. Huwag kang mag-alala. Sa kabilang mukha ko na lang siya papasakit upang hindi siya makalapit. Kailan ba darating ang araw ng inyong kasal ni Crisostomo, amiga? Kaya nga, Maria, tila napakatagal naman ang inyong hinihintay. Huwag niyo nga madaliin ng dalawa, mga amiga. Malay niyo, ay nais pa lamang maglibang ng dalawa.
Bakit ikaw, Neneng? Wala ka bang nagugustuhan? Naku, kayo talaga. Darating rin yan, may mga bagay lang talaga na kailangang asikasuhin si Crisostomo. Patungkol sa kanyang ama, lalo na't kakarating lamang niya. Sayang naman, di pa naman ako makapaghintay na mamantikaan ng aking mga laban. Sa totoo nga mga amiga, ay may natitipuhan ako. Ngunit hindi ko alam kung paano maipapahiwatig ang aking pagtingin sa binata. Naku, madali lamang iyan, Neneng. Ilabas ang inyong mga abaniko. Ito na ang sagot sa iyong mga suliranin, Neneng. Ito ay nagsisilbing tinig nating mga kabaihan. Bueno, kung hindi mo nais ang lalaki, ay maaari ka magpipay ng mapagat. At kung gusto mo naman ng Ginoo, ay agad mong itiklop ang iyong pamaypay. Panghuli, kung iniibig mo ang binata, ay buksan muli ang iyong abaniko at magpaypay ng mabilis. Mga binibini, magpapaalam na muna ako sa inyo. Saan ka paparoon, mahal ko? Ako'y paparoon sa Pilosopotasio upang humingi ng payo. Kung ganun, ay sige at umayo ka na. Mag-iingat ka, mahal ko. Paalam, mahal ko. At mga binibini. Binibini, naisig sana may tanong kung saan nakatira ang Pilosopotasio. Naku, ipagpatuloy mo lang ang paglalakad at mararating mo ang kanyang bahay. Binibini, dito ba ang bahay ng Pilosopotasio? Sino po sila? Ako si Crisostomo Ibarra at nais kong makausap ang Pilosopo. Tara, kasamahan ko po. Ibarra, nandyan ka pala. Ako ay nagsusulat ng mga ganitong simbolo upang hindi maintindihan ng aking mga mambabasa. Ang aking isinusulat ay para sa mga susunod pang henerasyon. Dahil ako ay nakakasigurado kapag ito ay nakita ng mga otoridad, ay kanila itong susunugin. Ako'y nagtungo rito upang humingi ng payo. Dahil patid kong dito tumutungo ang aking ama upang humingi ng tulong o dikay ng payo. Mukhang nagkamali ka ng nilapitan, iho. Mas mainam kung sa mga kura at alkalde ka lalapit para sa iyong plano. Dahil sila ay may mas mataas na kakayahan upang suportahan ito. Nako, hindi man na naisin ng mga nakakataas na umangat ang kanilang kapwa. Kaya hindi ko sila pinagkakatiwalaan. Kaawawang bata. Ito na ba ang kasanayan ng bayan? Wala nang ako'y po. Si Padre Sandy ay may sabi. Pero ako ang pinadala dito ng Panginoon upang mukawin ang tutulog pananampalataya at tapos sa Konsolasyon! hindi niyo kakabatin ang pangsa ng Pilipinas nasa itong mga idiot. Nakatamo lamang ng kaunting ito ay akala niyo na kung sino kami. Senyor, mag-iingkisa pa si Nainay ng eskwelahan bukas. Huwag kayo lalapit sa malaking hukay, sa malaking bato. Matagal yung sinawag ng mga ito. Ano yun? Nakapon ni Satanas! Mga anak ng demonyo! Magbigay puri sa mga simbahan at sa mga alagad nito dahil sa pagsalo nito upang bigyan ng vision para lang ito.
At ako din nagpapasalamat sa mga estudyante na nagpapasinaya ng eskwelahan ito. Viva, Senyor Ibarra! Aking binabasbasan ang pagpapasinaya ng paaralang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pino! Aking pinapayuhan, senyor. Marami kang kaawil na hindi mo nalalaman. Nasaksiyan ko ang tangkang pagpatay sa iyo ng taong dilaw. Kaya ikaw ay aking binabalakid. Oh, senyor at senyora. Sulat po galing sa alkalde. Sulat? Aba, mukhang naimbitahan tayo sa isang salo-salo sa bahay ng alkalde. Naku, matutuwa si Clarita niyan. Naimbitahan ba ang binatang si Crisostomo? Mga aring opisyalis lamang ang naimbitahan doon. Maaring wala si Crisostomo sa salo-salo. Bakit siya naririto? Ay din ang aking pinagtataka. Bakit nandito si Crisostomo Ibarra? Siya naman pala ay inangyayaan. Maraming salamat po sa inyong dito. Walang kalaman. Ako nga dapat ang salamat. Kumbaga, pinakakarno ang aking pinagpapasyon. Maraming salamat. At maraming salamat po sa inyong dito. Dito ka lang ako. Nang sa dayo ay patabi mo ay yung pinakamamahal. Gagala ko makita ko muli, Maria. Ganyan din ako, Ginoo. Buenos tardes a todos. Pamanhin at ako'y natulog. Dito na ho kayo maupo sa akin. Gracias. Lo lamento para si que interrumpido la conversación. Ipagpatuloy niyo na ang inyong pinag-uusapan. Binabati ko si Senyor Ibarra dahil sa pagpapatayo niya ng eskwelahan dito. Napakahusay ng kanyang kinuwang artistong ito. Isang perito eksperto. Tuta lamang ang nangangailangan ng dalubhasa. Siya ay mas mababa pa sa Indio. Nabalitaan ko'y kumuha pa siya ng arkitekto para lamang magpatayo ng 4 na dingding na eskwelahan. Por favor, may iba ako. Napakahusay ang iyong sermon kanina sa misa. Gracias, Alcalde. Alam niyo ba yung mga Indio, natuto lamang ng kaunti, ay makaasta na kung sino na? Katulad lang sila ng mga tuta na nakapag-aral lang sa Europa, ay akala na kung sino na sila. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinahangaan ng mga opisyal ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging pilantropo. Bah, ano naman ngayon? Lahat ba ng kabanal-banal ay nakakapunta ng langit? Nakatamo lamang ng ilang real ay makasta na kung sino na siya? Matutulad lamang din sa kanyang ama na napunta sa ilog, sa ilim-laliman nito. Napunta sa impyerno na wala ng kasamang iba. Diyos mio, Praile! Tapos na ang panininampuri ninyo sa aking ama. Lumayo kayo! Gawin niyo madamay pa! Alam ko ang pinagtatanggol ninyo ang Praile. At ikaw, ang aking ama, bukas palad siyang tumutulong sa mga tao. Ay may nantay kinalaw. Ngunit ano ang ginawa niyo sa kanya? Ibinabay niyo ang kanyang bangkay. Hindi ba't kahit anong tulong, papasalapiman ay aming binibigay? Pagod na akong magtingting. Bahala na ang may kapal kung anong mangyari. Subukan mo tumakas. At ikaw'y masasaktan. Tama na! Parang awa mo na! Tama na! Dahil ruego! Utang na loob! Ibaba mo ang kutsilyo! Isipin mo ang kinabukasan at karat natin!
Konsolasyon, dito ka lang at wag na wag kang alis sa pamamahay ko. Wala ka na talagang nidulot sa akin kundi ang problema mo sa pananamit at yung amoy mong tulad ng kalaguyo na alipin. Siyempre, may bergenzas! Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako ang pinili mo. O baka naman, hindi mo lang matanggap na mas maganda ako kay Maria Clara. Isa kang kahiyan! Nolsagas, demikasa, estupido! Isara ninyo ang mga bintana at buksan ang mga ilaw. Huwag na huwag kayo magpapapasok ng sino man. Si, senyora. Mga alipin. Si, senyora. ¿Quién es ese escucho cantar? Es muy ruidoso. Ella es Sisa, señora. Mujer loca. ¿De por ella? Sí, señora. Konsolasyon! Ano na naman katangahan nito? Bakit mo sinasaktan si Sisa? Mga alipin! Pakain ni si Sisa at bihisan! At huwag mong lalapas tanganin! Tinaya na dumanak ang dugo, Kapitan. Si Senyor Ibarra ang tiyak kong makakatulong sa atin. Yan ang may papabot ang ating mga mensahe. Iyo kumonsido, lalo na sa isang mayaman. Payaman pang magpayaman ang tanging amag nilang naatupag. Kapitan, naway ako bigyan nyo na patukataon na gawin ng mapayapang planong ito. Paano kung di ka magtagumpay, Elias? Aking ilalagay ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. Kung gayon, ilahad mo sa akin ang masalimot na sinapit nila sa kamay ng napakalitid na Espanyol. At kakalala mo sa akin ang iyong makasama. Mula ngayon, pagkatapos ng 4 na araw, hindi kayo magpadala ng tao sa akin na may kupagkita sa baybayin ng San Diego. Kung Senyor ay pumayan, kukuha natin ng hustisya. Ako naman ang unang malalagas ng uniksitang ito. Mabaliktaran na mangyari. Para sa kapayapaan at kalayaan, sana magtagumpay ka sa iyong binabalak, Elias. Gabayan, wala tayong Diyos sa pangmel. Sa ganitong lugar na kay papangit ng mga bahay.
Tanging mga Indio lamang ang maaaring tumira. At tignan mo, mga wala pang galang. Hindi man lang magbigay pugay sa mga tulad nating maharlika. Kaya't naintindihan ko ang mga fry kung bakit ganun na lamang ang pangungutya sa kanila. Ikaw, ano tinitingin mo? Ikaw ba ay naiinggit? Mahal kong esposa, huwag kang mag-skandal rito. Makakaya sa mga tao. Sabi, alis ka nga sa aking karanganan at huwag tayo kumarang kung ayaw mo makaligaligya ang iso mo. Ha? Kayo? Aking kinainggitan? Kinainggitan ko nga pala ang inyong mga kulot. Aba. Para sa iyong kaalaman, gawin niya alperesa. Hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikado ng tao, hindi makakapasok ang sinumang alperes sa aming bahay. Siya ay hanggang pintuan lamang kung saan sila nababagay. Excelentissima, Senyora Pupus. Hindi nga nakakapasok ang mga alperes kundi ang mga pilakyot na tulad ng inyong asawa. Aba, talaga ginagalit ako ng konsolasyon na ito. Maba ka rito, walang galang. Ako yung paraanin, mga walang modo. Doon yung konsolasyon, mababa ka. Dito tayo magtuos, walang hiyang probinsyana. Dati ka lang labandera sa napikot mong asawa. Naghahanap ng gulo? Sige, pagbibigyan kita. Wala kang modo, konsolasyon. Pigil kayo! Tigil! Magsitigil! Sus Mariosep! Anong gulo na naman ito, konsolasyon? Magsitigil kayo at nakakaya sa mga tao. Ikaw! Ibili mo nga walang galang na iyan na disenteng damit. Pero kung wala kayong pambili, magnakaw na lang kayo sa taong bayan. Tutal naman kayo ay mga sundalo. Kayo! Ikaw ang bumili ng asal! Walang moto! Pinagpamalaki mo yung yaman mo. Ngunit, sahit sa lupa ang ugali! Magpigil ka, Alperes! Parang kay ganda ng iyong modo kung ikay maka-alipusta sa amin! Magtigil sa ngalan ng Panginoon! Mas masahol pa kayo sa mga hayop kung umasta. Hindi ba't mga edukadong tao naman kayo? Kayong mga taga-alta de syudad, talaga bang tumutulad kayo sa mga Indio? Pagsisihan ang inyong mga kasalanan at siguraduhing mangungumpisal. Intiendes? Kayo! Magsiuwi na kayo! Hindi nyo pa talaga inawat? Inyo nang nasaksihan? Oh, Diyos ko, sila'y inyong patawarin pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Susumbong tayo sa Kapitan General. Tayo ay lumangas ng Maynila. Hindi mo man lang ipinakita ang pagkalalaki mo. Dapat ay hinamon mo si Alfred ng revolver o kaya ng sable o kaya ng... Ina, batid mo naman ako hindi pa nakakahawak ng... Linares, naway natatandaan mo pa ako. Nais kong mamatay si Alperes. Agaran ang aking nais dahil ayaw kong maghintay. Dahil kung hindi ito agarang mangyayari, ay hindi ako magdadalawang isip na ilaglag ka sa mag-amang Kapitan Tiago at Maria Clara na ikaw ay hindi totoong sekretaryo sa Madrid. Tila balisa ka ata riyan, Linares. Binabati kita, Ibarra, sa magandang balita. Maraming salamat, Padre. Kumusta kayo ni Hiro? Siya ba'y may dinadamdam patungo sa akin, Sinang? Hindi ako sigurado, Crisostomo. Ngunit palaging winiwika ni Maria, nakakalimutan mo lamang siya. Parang awa mo na, Sinang. Tulungan mo akong makausap at masilayan muli si Marina. Susubukan ko, Ibarra. Ngunit hindi ko maipapangako. Maraming salamat. Nariyan ka na pala, Alperes. Bakit yun, Padre? May nagkumpisal sa akin kanina at sinabing may pag-aalsang magaganap mamaya. At sinabi niya rin sa akin na ito ay pamumunuan ni Crisostomo Ibarra. Si Senyor Ibarra? Kita mo na, Alperes, si Crisostomo Ibarra ay taksil sa ating bayan. Kaya't ano pa ang iyong hinihintay? Iyon ang ipadakip sa iyong mga gwardya sibil. Ibarra, kung madali ka na at lumisan, bakit? May sasalakay sa korte at may isa na nagsabi na binayaran mo ito kapalit na pagsali sa paglunsod. Paniguradong tutungo rito ang mga tao upang salakayin ka. Kung gayon, tulungan mo ako at iligwit natin mga papeles.
Kaano-ano mo siya? Ito ang aking pinakamamahal na lolo. Diyos mio! Ano mga iyon? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Mukhang nagkahanap ito ng pagkain at tila may nakalibing sa ilalim ng lupa. Di ba yan ang anak ni Sisa? Yan si Crispin! Ang batang sakristan! Crispin! Crispin! Palain ho nawa kayo ng Diyos sa inyong kabutihan. Nais ko sanang makita po ang aking pamilya ngayong Pasko. Mukhang makauwi sa inyo, iho. Hindi pa magaling ang iyong kalagayan. Lalo na't malayo pa ang inyong bayan. Tiyak ho na nag-aaral na po sa akin ng aking ina sa aming tahanan. Kayo ho ay maraming anak, ngunit kaming magkakapatid ay 2 lamang. Babalik ho ako rito at dadalhin ko po ang aking kapatid. Sama-sama rin tayo sa ating tahanan. Caesar! Hinanap na ka ng mga gwardiya sa Bill. Kailangan natin umalis. Si Basilio, ang anak ko, darating pa si Basilio. Anak ko, darating pa siya. Ano ba, Caesar? Di ka ba nakarinig? Iwan kita dito. Dali ka na. Pero si Basilio, darating pa yung Bahala ka dyan. Pedro! Hindi ikaw si Basilio. Hindi ikaw si Basilio! Basilio! Inang? Inang! Gumising ka! Inang! Inang! Gumising ka, Inang! Inang! Basilio, makinig ka sa akin. Sa oras na ako ay mamatay. Magsiga ka at sunugin mo ang aming bangkay. Kunin mo ang salapi na nakabaon sa tabi ng balete. Kunin mo iyon at gamitin mo upang mag-aral. Pangako mo sa akin yan, Basilio. Opo. Pangako po. Kami may natagpong bangkay. Hindi namin matiyak kung sino to dahil sunod na sunod ng bangkay. Diyos niyo! Papakita namin to. Sarita, hindi ba ikaw nagmamayari niyan? Ko! Banok, magsalita ka. Alam ko mabigat ang dinidibdib sapagkat namatayin ka ng minamahal. Pero balang araw, alam ko makakalimutan mo si Crisostomo. Gusto ko makita ang katawan ni Crisostomo. Di ba narinig mo na ang sinabi ng Altares? Sunog na sunog na yung katawan, anak. Gusto ko makita ang totoong pamatay na masalaga si Crisostomo. Umayin. Isigin niyo ako. Isigin niyo ako, sabihin niyo lahat na to hindi totoo. Hindi ko kayang mabuhay na wala si Crisostomo. Anak, ikay nagulat ba dahil nandito ako? Hindi mo ba alam na pupunta ako sa iyong kasal? Bakit? Tila naman maglaban. Ikay may sakit ba? Hindi mo nababatid ang lahat ng pagmamahal at ginawa ko sa iyo? Ano? Ako ay iyong mahal pa ba niyo? Yung tulungan ng aking anak upang matigil ang kasal. Bakit ko pa kailangan mabuhay at magtiis? Maayaw ko naman sa tao yung pakasal sa akin. Ngunit mas lamang si Lenaris ay... Kay Crisostomo lamang ako magpapakasal. Walang sino man ang tatawag sa akin na asawa. Ang kumbento
Oo, kabatayan lamang. Anak, hindi kita mapuprotektahan doon. Hindi mo alam ang misteryo na nangyayari doon. Sa likod ng mga palibot doon. Ang gusto ko lamang ay maprotektahan ang iyong kaligayahan. Ngunit hindi ko yung magagawa dahil ako'y matanda na. Ang kumbento o ang kamatayan. Anak, papayagan kita. Maging madbe. Ngunit, huwag ka lang mamamatay. Diyos ko, bakit ako'y iyong pinaparusahan ng ganito? Saksi ang poon at mga santo kung paano ako nagdarasal gabi-gabi na kami biyayaan ng anak ni Tiago. Nang kami ay lumuwas patungong Santiago upang mamuhay ng mapayapa, ay sunod-sunod ang biyayang aming natatanggap. Kabilang ka na, Padre Damaso, na siyang gumagabay sa amin. Ngunit isang araw, ako ay yung pinagsamantalahan sa loob mismo ng tahanan ng Diyos. Kabing naging kababalaghan na kahit sa panaginip ay aking tinatakasan. Hanggang sa ako ay piniyaan ng anak. Biyaya mula sa kalapastanganan. Imbento o kamatayan? Inasa mo! Inasa mo! Sige, salamat. Ulit. Sorry. Mga binibini, papaalam na muna ako sa inyo. Asun, wala ka na talaga nadulot sa akin. Second line ka. Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako ang pinili mo. O baka naman, hindi mo lang matanggap na. Saan ka yan? Kami may na. Kasi doon ako pamangkin. Baka ito pa ang dahilan. Halika na! Si Basilio, Bahala ka dyan! Pero! Go. Naghahanap ng gulo? Sige, pagtitigyan kita. Mga konsolasyon. Matutulad lamang yun. Hindi ako mamatay. Ilan na karakter mo? 1, 2, 3.